Ang babaeng nahuli sa pakikiapid, Juan chapter 8 verse 1 to 11. Ngunit si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinaumagahay nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya tumupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Itinanong nila ito upang subukin siya. Nang may maisumbong sila laban sa kanya, ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya?" At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala." Huwag tayong humusga sa mga tao dahil tayo din ay makasalanan, sa isip man yan, sa salita at sa gawa. Kahit ang maliit o isang kasalanan ay makapagpapalayo na sa atin sa Diyos, ngunit sa pamamagitan ng ating Panginoon ay naging kaibigan at anak tayo ng Diyos. Ngunit tignan niyo naman ang ginawa ng ating Panginoon. Hindi niya hinusgahan ng babae, kundi binigyan niya ito ng pangalawang pagkakataon. Gayun din naman, sino tayong mga makasalanan upang hindi magbigay ng pangalawang pagkakataon sa mga taong binigyan ng Diyos ng pangalawang pagkakataon? Kaya tandaan natin ang sinabi ng Panginoon, "Humayo ka at huwag nang magkasala." Habang tayo ay nabubuhay, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. Kaya huwag natin itong sayangin at magbago na tayo ngayon.